Hi everyone! Good morning and welcome back to our vlog! At may pasok ako sa work. Pero, if you can see guys, maliwanag pa. Nandito pa ako sa bahay. Kasi nga, this is my second shift. Which is, papasok ako yung start ko is 10:30. So, alas ako ng bahay ng mga 10. Kasi nga, 17 minutes lang naman yung pag-drive ng bike from home to work. And ngayon, isamahan niyo ko mag-get ready with me. So, ito yung mga gamit ko. Hindi ko natanggal yung ano. So, ayan. Si husband is pumasok na siya sa trabaho. Umalis siya ng 7. So, hindi siya sobrang early today. And ngayon, ang liwanag na kasi nga, malapit na mag-9. Meron pa akong 1 hour para mag-ready. Tapos, isinalang ko din yung yung ulam ko. Yung ulamin ko today. Nagbaon ako. Kasi meron ako ditong tirang rice. So, yan yung baon ko later. Lunch. Kasi dito guys, sa Netherlands, yung nila, hindi ko alam kung pare-pareho ba, kasi nga sa tinatrabahoan ko, yung lunch break namin is 12:40. Di ba sa Pinas, 12 noon. Eksakto talaga. Dito is 12:40. Hindi pa ako kumain kasi hindi na ako gutom. And next, malalagay ako ng serum. Alam niyo guys, kahapon, di ba nag-driving lesson kami ni husband? Actually guys, alam ko na mag-drive. Kailangan ko na lang ng more practice para hindi ko makalimutan yung mga yung pag-start ng drive. Parang madali lang siya guys kapag nakapokus ka talaga. Yung problema ko lang is hindi ko masyado makita kung nasa line ba ako kasi nga yung sasakyan, 'di ba yung line, minsan yung nakikita ko yung sasakyan is lagpas siya sa line, yung color white good. Tapos akala ko nasa center. Pero nasa kabila pala ako. Hindi ko talaga makita kung nasa tamang line ako. Yun yung problema ko lang. Tapos sabi ng husband, easy lang daw yan. Practice ko lang daw ng practice. Kasi kanina nag-drive kami naka-6 na beses kasi mga naka-6 na beses siguro kami nag-drive paikot. So nag-drive kami is doon sa tinatrabahuan ko kasi nga wala daw mga sasakyan. So sobrang quiet kahapon. So nakapag-drive kami ng maayos. Tapos alam niyo ba guys yung nakakatawa? Di ba walang mga sasakyan? Tapos ako naman, nagdadrive ako sa gitna. Sabi ni husband, don't do that. Kasi nga, kapag may mga sasakyan na, hindi ka pwede mag-drive na sa gitna ng kalsada. Kasi nga, ma-aksidente ka talaga. So, ayun. So, next time ulit, mag-driving lesson kami. Kasi gusto na ni husband na mag-drive ako ng car. Para daw pag aalis kami, ako yung magdadrive. Ang saya lang. So, ayan guys, naglagay ako ng tawag nito, CeraVe Moisturizer. So, ayan lang. And then, nilagay ako nitong Vaseline lip balm. Kasi dito sa Netherlands, dito sa Europe, kapag hindi ka maglalagay, sobrang dry ng lips mo. And then, next is kilay. Hindi naman sobrang bongga yung pag-ayos. Kasi nga, sa work lang naman ako. Hindi naman kailangan. Kasi kapag morning shift, yung mukha ko sobrang antok. Kasi mga pa lang, 4
4:40 gumigising na ako. Tapos, mga 5:20 dapat nakapag-start na ako mag-drive ng bike. Kasi ngayong start, di ba, is tawag nito? 6. So, yun lang naman yung ko. Hindi na ako maglalagay ng pang eyebrow. So, yun lang guys yung lalagay ko. Wala nang iba. At saka, yung next na gawin ko is gamitin ko tong binili namin na bagong styling brush. So, finally guys, gamitin ko na siya. Actually, nagamit ko siya kagabi. Yun ang ganda niya. And I really like it. Sobrang gaan lang siyang gamitin. And then, lalagay ako nito para mag long lasting yung form ng hair ko. Ito, magsuklay lang ko ng buhok bago ko gamitin yung styling. Tapos mamaya guys, yung uwi ko is 7 PM. Sobrang dilim na. So, ayan. Nalaga ko kahapon. So, you see, ganito yung yung style ng paggagupit ko. Pa-layer. So, ito yung gamit ko na pang spray para tagal. Ito din yung ginagamit ko kapag nagko-curl ako ng hair. So, let's try this. Mabigat siya. Pero, very lang. Look guys. Di ba ang ganda? So, hindi pa ako masyado marunong gumamit. So, kailangan ko pa ng more practice para ma-achieve ko yung magandang form ng hair. So, ayan siya. O, di ba? Parang ang healthy ng hair ko. Tapos, lalagay ako ng serum oil. So, ito yung serum na nilalagay ko. Itong Adrelon. Ano siya? Serum na oil. Lagay ko lang siya sa aking scalp. 9:15 na. Malapit na ako umalis. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys yung laman ng bag ko. So, ito yung dala-dala kong bag. Aldi. Sa work. Dito ko nilalagay yung baon ko. Tapos, itong cup na binili namin sa Burger King. Nadalhin ko to kasi nga doon sa namin sa tinatrabahuan, doon sa canteen. Meron naman silang cup. Yung disposable cup. Kung saan pwede ka uminom or gawa ka ng coffee or tea. Pero kasi, yung amoy ng baso, parang hindi masyadong hugasan. Kaya, ayun, magdadala na lang ako ng sarili kong cup. Mabuti to kasi nga meron siyang cover. And, nadala din ako nitong, safety vest. Kasi kapag madilim, lalo na ngayon,
mamaya, umuwi ako ng 7 p.m. Kailangan ko to kapag nagbabike para dagdag protection din at madali akong makita ng another driver. So, ito yung pinaka-importante. At saka ito naman yung bag ko. Ito yung sinusuot ko sa work. Kasi dito nakalagay yung phone, yung kutsilyo. Ito kutsilyo. At saka ballpen. Sira na nga eh. Tapos headset kapag magbe-break na ako. Kasi nga meron kaming hindi pala guys 15 siya 20 minutes break. Pero ang bilis lang kasi ng oras. Tingnan nyo, sira na yung gitna. Tapos ito yung susuotin ko. Ang dami kong susuotin. Ito. Nakakaloka. So ito ilalagay ko na sa bag para hindi ko makalimutan. At saka pala yung susi. Yung iba kong gamit like itong mga suot ko, itong hat, tapos ito, tapos yung scarf. Nilalagay ko siya sa locker. Yung mga kailangan ko lang na dalhin sa loob ng work. Kahit na yung wallet, iniiwan ko lang siya sa locker. Nagdadala din ako ng Yakult. So, ayan. Mas maganda pala pumasok ng ganitong oras, Hindi nakakatamad. Tapos, meron ka pang oras. So, yeah. So, hinintay ko na lang maluto yung karne. Hindi pa luto. At alam niyo ba guys, meron akong story doon sa tinatrabahuan ko. Hindi ko alam kung dito lang ba sa Europe yung mga ganyan. Kasi yung katrabaho ko, yung lalaki, di ba, every time na pumapasok kami, lahat naman ng mga ka-workmates ko is kapag dumadaan ka, nag-good morning sa isa't isa or di kaya nag-hi, hello, ganyan. Tapos one time, yung katrabaho ko dun sa taas, nakita niya ako, paakyat pa lang ko sa taas. Tapos sabi niya, good morning darling. Ako yung unang nagsabi sa kanya, good morning. Tapos, nag-good morning siya sa akin, sabi niya, good morning darling. Nagulat ako, good morning darling. Tinawag niya akong darling. So, tapos inisip-isip ko, baka siguro yan yung mga tawagan niya sa lahat ng mga girls, hindi lang sa akin. So, dinedman ko na lang. Tapos nung pag-uwi ko, sinabihan ko siya, sabi ko, my love, someone called me darling. Tapos ayun, medyo yung niya, tainga niya, sabi niya, flirting daw. Hindi naman siya nagsiselos. Ewan. So, ayun. Weird, no? Ito na guys yung baon ko. So, tapang ko na siya. Naluto na. Actually, 4 na peraso to. Niloto ko na lahat para pag uwi ni husband, hindi na siya magluto. Kasi late na ako makauwi. So, dito ko lang nilalagay. Actually, pwede naman ako kumain na ngayon. Kasi 2 hours na lang, kainan na. Pero kasi maganda kasi kumain kapag sabay-sabay. Kasi kapag pupunta ka doon tapos wala kang pagkain, nakakaingit. So, ayan. Magaling ko itong ipit just in case. At tapos itong drinks. Ayun. So, palis na din ako. Magre-ready lang din ako. Susuotin ko yung mga jacket. Ganun. Kakauwi ko lang guys sa bahay. Nakakapagod guys. Yung oras ngayon is oras na ba? 7:30 na, sakto. Kakauwi ko lang galing trabaho. Tapos ako ng 7. Tapos nag-bike ako. Parang 30 minutes yung naabot. Sa paglabas at saka sa pag-bike. At si husband naman wala pa sa bahay.
Pauwi pa lang siya. Darating siya ng mga 8 p.m. And tsaka, maglalaba ako kasi ang daming labahan. Labahan, ang dami na. Ilalagay ko muna doon para malabhan na siya. Ang dami na agad na labahan. Tapos na akong maghakbat. So ngayon, magluluto na ako ng aming dinner. So, iprituhin ko na itong ginawa ko kagabi na lumpiang Shanghai. Tingnan niyo guys. Kakaiba na yung pag-wrap ko. Ano na siya, payat na siya. Ito. So, madali na siya maluto. At saka meron ako dito ang tirang kanin. I think aanin ko siya, sasaklagin. Pero hindi siya kasya, kaya magluluto ako ng rice. And look, nilagyan kong rice. Ang ganda, no? Ito yung order ko sa Timo. Tapos meron siyang kasamang measuring cup. Ito na lang yung tira nung pagbili ko nung nung 2 kilos, nung 2 weeks ago siguro yun. So, ito pa yung tira. Ang tagal-tagal pa. Kasi kahapon, hindi kami kumain. I mean, yung kinain lang namin is yung tinapay na may palaman na cheese. At saka si husband naman, yung kinain niya lang is yung cheese. Dalawang type ng cheese. Yeah. Hindi ako masyado nabusog. Nagmamadali ako kasi nga, parating na si husband. Nakagutom na rin yun. Hindi ko alam kung kumain ba siya kanina. Kasi kapag nagbabiyahe yan, hindi yan kumakain. Kumakain lang talaga yung kapag sobrang gutom na gutom. Ganyan. Yeah, so ito lang yung ulam namin. At saka, siguro ako magpiprito ng itlog. Bukas ko ngayon lulutuin yung yung kaldereta na manok. Kasi wala nang time. Alam niyo ba, di ba this week yung trabaho ko is ito na yung pangalawa, ito na yung second shift ko, which is starting 10:30, finish 7 p.m. Parang hindi ko siya bet kasi nga wala nang overtime. Kasi yung trabaho matatapos ng 7 p.m. So, wala na akong overtime. Hindi tulad nung regular, nakapag-overtime ako ng 1 hour or di kaya 30 minutes. Kasi sayang din yung sahod kapag meron kang overtime. 130% din yung sahod kapag nag-overtime ka. Tapos naman, kapag morning shift, doon ko nababawi yung yung overtime. Pero parang same lang din naman kasi nga, yung binibigay sa akin is, 30 minutes yung overtime. Pero kapag second shift, wala nang overtime. Kasi ayaw din ni husband na lumagpas ako ng 7 p.m. Sabi ni husband, yung trabaho ko daw hanggang 7 p.m. lang. Hindi nalalagpas ng 7 p.m. kasi na sobrang late na. At saka nagbabayag lang ako. Kaya ayun. Meron siguro yung mantika. Meron yung mantika. Is yung pinagprituhan ko is yung ginamit ko na mantika is yung pinagprituhan ko ng manok. Kaya medyo hindi maganda yung kulay. Pero pwede naman pero pwede pa naman siyang gamitin. Kasi kahapon ko lang ito ginamit. Pinagprituhan ng manok. So kunti lang naman yung piprituhin ko. Pang today lang.
So, ayan. So, ito pa yung tira. Lalagay ko lang sa freezer para hindi siya masira. Maghahanda lang ako ng ng sangkap para sa sinigang. Sinigang? Sinanglag. Kasi meron ako dito. Tapos dadagdagan ko din yung bagong luto. Para kasya. Alam niyo ba guys, dito sa Netherlands, good news kasi nga, kapag 7:30 AM meron ng liwanag, compare dati 8 AM, sobrang dilim pa. Tapos kapag gabi naman, mga 6:20, saka na dumidilim. Hindi tulad ng dati, mga 5 PM pa lang, sobrang dilim na sa labas. And then, habang tumatagal, hanggang mag-spring, summer, so kapag 10 PM, may liwanag pa. So, I'm so excited. Excited na ako mag-summer. Nakakapagod yung nakakapagod tong weather, lalo yung malamig. Daming sinusuot ng mga jacket. Mas mabuti nga dito sa Netherlands kasi nga hindi sobrang lamig at saka hindi sobrang nag-snow this year. Hindi tulad sa Latvia, guys. Umabot sila ng minus 20 degrees sa Latvia. Sobrang lamig. Parang parang kalahati yung weather doon sa sa Yakutsk. Alam niyo guys yung Yakutsk sa Russia. Kasi nga I think Yakutsk is the coldest place in the world. Yeah, Yakutsk. Part siya ng Russia. Ang ganda ng pagkaprito, oh. You see? Ang ganda ng pagkaprito. So, ayan guys, luto na yung aming dinner tonight. So, lumpia at saka sinanglag. Husband, ayun, naligo na. Masarapan siya sa lumpia. Sabi niya, this lumpia, it's good. That's good. Masarap nga. Yung pagkain namin, parang pang-umagahan. Buwa ko guys ng toyo. Ipangsasabaw ko sa kanin. Nung nasa Pinas ako, kahit nung napangsawa ko na si husband, minsan kapag yung ulam ko is fried chicken, so lang, di ba, fried chicken lang, tapos walang sabaw or anything, sinasabaw ko yung toyo. Sarap. Sobrang crunchy. Mas lalong sumarap yung kanin. Nilagyan ko ng toyo. Parang adobo.